Gets ko Pero na ano rin. yung proseso mo? Curious ako. Kasi ako rin, medyo, mas social media rin ako eh. Bago ako Yung mata niya nakakatakot. Gusto niya talaga bigalit din ba to kay Rendon? post, nag-iisip ako, teka lang, ano kayang... Ang shady nung bago ako nagpo-post, nag-iisip ako, oh, madaki na! Galit sila kay Rendon, te! Shady nun! Pag naisip mo, popost mo ba agad? Popost ko agad. Magre-research ka muna. Hindi na. So, reactive Popost ka. agad. Kung ano Oo. talaga tingin mo, Kasi yun pag na yun. nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin eh. Kaya, Proud pa siya. Hindi na ako nagre-research. Oh my God! Kamusta, Thirdies? Una-una sa lahat, pasensya na kayo. Wala akong boses ngayong araw. Kakasigaw ko to doon sa aking gaming page. Nagla-live ako doon, kaya kung gusto nyo manood doon, punta na kayo. Anyways, eto na tayo today. Matagal ko nang iniisip kung paano yung isang thought process ng isang Rendon Labrador. Lagi ko sinasabi yan dito sa inyo. Paano kaya siya mag-iisip? Paano kanya niya iniisip yung mga bagay-bagay sa buhay niya bago niya i-post, no? Troll lang ba siya? Strategy niya lang ba to? Lahat yan, kwento ko na dito. Pero, meron siyang isang interview na lumabas. Dito, sa interview na yan, matataman natin yung totoo. Kung isa lang ba talaga siyang influencer na nag-i-strategize o hindi lang talaga niya iniisip yung mga sinasabi niya. Nandito yan. Ang cringe nito. Sobra, mas cringe pa sa kawalan ko ng boses ngayong araw. Sobrang awkward, pati yung mga host na pinanonood ko. Sabi ko, hala, bakit ganyan? Hindi na rin nila alam yung gagawin nila. Na-stress na rin sila. Parang hindi sila naiintindihan ni Rendon. Hindi ko alam. And today, we're finally getting an answer. Ready na ba kayong mag-cringe? Anyways, bago tayo magpatuloy mag-like, subscribe, and notification bell dahil may 1,000 Gcash giveaway tayo. Ilalagay ko na rin sa dulo yung winner ng ating August giveaway. Kaya, dire-diretsuhin nyo na to. Tignan muna natin yung mga comment ng mga tao, ha? Para alam nyo kung ano yung mangyayari. Tignan nyo yung mga comment. Ang perfect nga pala talaga na idol nyo, sabi dito. Hirap na yung mga host. Mas hirap na hirap pa sila sa akin ngayong magsalita. Ganon. Andrew Tate daw ng Pinas. 144p. Resolution. Ganyan. Utak sabaw talaga. At saka nalalamula ko. Huwag yung muna akong patawanin today. So, ayan na. Yung re-reactan natin ngayong araw. Bigyan natin ng isang sample yung nangyayari bago natin panoorin, ha. Kagaya nito, sabi niya, ano ba yung proseso mo bago ka mag-post? Sabi niya, pupost ko agad. Magre-research ka muna. Hindi na. Para proud pa siya. Hindi, no? Napakatalino ko. Hindi na ako nagre-research. Hindi na ako nag-edit. Ganun yung nakukuha ko dito sa ano niya. At nakakaloka. Sabi niya pa, may mga explanation pa siya na parang out of the question naman. Parang wala kinalaman dun sa tanong. Pag nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin. Ano yan? Time traveler ka ba? Avengers Endgame. Pinalitan yung nakaraan. Madalas nagfa-fail ang mga tao kaya bumabagal kasi ang tagal-tagal i-analyze kung tama ba yung gagawin mo. Magkaiba yung analysis mo dun sa ginagawa mo, sa pagtatama mo, sa pag-edit at pag-research. Panoorin na natin! Are you ready to cringe, classmates? You've been called lately a clout chaser. Ayan na, di ba ganun agad? Kita may mata ng mga ng mga host. You've been called a cloud chaser. Gusto din nila pinoprobe din nila, gusto rin nila, I think kagaya ko ha, gusto rin nila malaman kung paano mag-isip si Rendon. So, ang definition nun is someone who gains fame or popularity by going after famous people, for instance, or somebody who's, what's the word? Nakikisaw-saw sa Nakikisaw-saw! Siguro triggered siya dito. issues, mga ganun. What do you have to say to that? depende kasi, subjective kasi yan. Depende kung hindi mo naiintindihan yung Ang layo ng sagot niya, pasensya. ginagawa ko. Kung hindi ka pa nagdadaan sa mga ganong sitwasyon at naririnig mo yung sinasabi ko, magagalit ka eh. Magagalit sa alin? Anong sitwasyon yung sinabi? Naging, for example, Vice and Ion, na-experience niya na rin ba? Ganun yung ang layo na explanation niya, te. Kasi ang nature ng tao, hindi mo maiintindihan kapag hindi mo pa napapagdaanan.
Ang nakakaintindi lang sa akin, yung mga naranasan na, yung mga experiences na nangyari. For example, broken-hearted ako. Ano kinalaman ng broken-hearted kila Vice Ganda, kila Michael V? Ano kinalaman ng pagiging broken-hearted sa pang-aaway ng mga tao sa internet? Di ba sinabihan niya pang parang laos si Michael V, no? Ano kinalaman nun? Iniwan ka. So, nakaka-relate ako sa tao na to. Kasi naramdaman ko yun eh. Parang Minsan ganun. kasi medyo spicy yung words mo, Rendon eh. No, but Gigil na gigil yung mga host na paunahan sila sa pagtatanong. there were some posts apparently where you were attacking people like Michael V, for instance. Coco Martin, Martin. Lea Salom, Ayan, natanong naman nila. Vice Ganda, na ayon. You can't Tito say Soto. na hindi mo pa na-experience yun. But these are famous people that you're going after. So is that part of the strategy? Natanong niya yung strategy eh, no? Para, oh my God! We are seeing you! Obvious na. Hindi siya strategy eh. Ang ugali ko kasi, kapag may nakita kong mali, i-correct kita. Kahit sino ka. Wala akong pakialam kung maliit kang tao, kung sikat ka. So reactive ka. Basta mali. Gusto kong itama. Yun yung parang nature ko eh. Kaya, gets ko Pero na ano rin. yung proseso mo? Curious ako. Kasi ako rin, medyo social media rin ako eh. Bago ako Yung mata niya nakakatakot. Gusto niya talaga, bigalit din ba to kay Rendon? post, nag-iisip ako, teka lang, ano kayang... Ang shady nung bago ako nagpo-post, nag-iisip ako, oh, madaki na! Galit sila kay Rendon, te! Ang shady nun! effect nito. Sa'yo, anong proseso mo? Bago ka mag-post, pag naisip mo, post mo ba agad? Popost ko agad. Magre-research ka muna. Hindi So na. reactive Popost ka. ko agad. Kung ano Oo. talaga tingin mo, Kasi yun pag na yun. nagkamali ka ngayon, pwede mo nang baguhin eh. Kaya, Proud pa siya. Hindi na ako nagre-research. Oh my God! madalas, nag-fail yung mga tao, kaya tayo bumabagal. Kasi ang tagal mong i-analyze kung tama ba yung gagawin mo. o Mga hindi. analysis paralysis. So these people that you've posted about, hindi mo kaya- naman Magkaiba yun eh. Kunyari balita, hindi ka naman pwedeng, ay, tama na lang natin yung, i-report na natin yung balita ngayon kahit di natin sure. Bukas na lang natin itama yung balita pag mali. Hindi ganun yan, Rendon Labadar. posted about, hindi mo naman pinipili. Hindi ko siya pinipili, Okay. basta pag may nakita akong mali, ikukorek ko kahit sino ka, So, wala akong pakialam sa'yo. based sa nababasa mo online. Yeah, naghahanap talaga ako ng mali. Okay, example. Kasi pag may mali, kapag naitama mo yun, doon ka mag-improve eh. Hindi ka ba No. natatakot na magawa mo din yun? No. Kung baga hindi mo na-research na maayos yung isang bagay, may masyabi ka, Napaka-importante talaga, ito lagi ko sinasabi sa inyo, before natin alamin talaga, no, hindi naman natin nakukuha ng 100% lahat ng bagay, na the more time na ini-spend mo for research, mas tama ka, mas makukuha mo yung, hindi pwede yung nag-chika agad tayo sa isang bagay na hindi natin. I'm so sorry. sabi ka, pero yung pala, imbis na makatulong, mas lalo pang nakapahamak. Hindi ka ba natatakot? Tama yun. Iba talaga yung thinking. Ang layo ng thinking. Pwede ka naman Maaaring mag-apologize eh. Pwede mo naman baguhin yung sarili mo. Yun nga yung difference. Kaya nga ako lang mag-isa gumagawa nito. Oo, kasi ano ka, may something sa'yo, kaya mag-ikasa ka lang gumagawa niyang girl. Kasi hindi ako natatakot magkamali. Kasi naniniwala ako na kaya kong baguhin yan anytime. To be fair, I've seen your public apologies also. So parang magre-react ka. Tulfo. Pero to Gretchen's point, let's take that example again, yung road rage. Sabi ng police, the ex-cop, si Willie Gonzalez, sabi niya, Willie ba, sorry? Oo, Willie Gonzalez. Sabi niya, we didn't see the entire video daw. Yung pinost is just a small part of it. Hindi daw natin nakita yung big picture, and he was defending himself, diba, sa press con. Sabi niya, we didn't see the whole picture, hindi daw siya masamang tao, etc., etc. So in that case, in that instance, do you think about the repercussions of some of the things that you post? Pero feeling ko, nagda-damage control lang sila. Oh my God! Tinatanong ka, sagutin mo! Bakit? Oh! Ewan ko sa'yo, girl! Itigil mo! Ang layo ng sagot niya, te. Hindi niya sinasagot yung tanong sa kanya. Mali talaga yun eh. Mali talaga kasi... Pero minsan, di ba, may mapopost ka online, mag-viral na. Oo, alam na natin yan. Kami talaga sobrang ingat din namin when it comes to stories. Talagang minsan nag-aaway pa kami ng editor. Pero nakita natin, di ba, how stories change overnight pag may mga bagong ebidensya, ganyan. So hindi talaga tayo pwedeng magchika agad, magalit agad, ganun-ganon. Kailangan maghanap muna tayo ng galing sa balita, ganyan, galing sa reliable sources. Oh my God. Oh my God, my God, God, God.
Oh my God. may isa pa ditong video, tinan niyo. You also called mainstream media laos. So, laos na kami. Oo, laos na So, talaga what- yung what would you mainstream. change? Sorry po. Laos na kami. Very shady sila dito, te. Hindi ko kaya. Very uncomfortable for me. Po sa lahat ng nasasaktan. Laos na talaga ang mainstream. Bakit? We want you to tell us straight Diba? kasi diretso Ano lang yung tayo. Hindi kasi Papalitan ang mo. mainstream matagal eh. Matagal kayong gumawa, nagsushooting pa kayo. Ang influencer kasi, nagpapakatotoo kami kung sino kami, pinapakita lang namin eh. Teha, ito, speaking as a content creator, iba yung level, yung depth ng paggawa nila sa paggawa natin. Kasi isang tao lang tayo usually, isa or dalawang tao. Iba yung ginagawa nila dyan, te. Malayo sa ginagawa namin. Pero syempre, we're trying pa rin naman our best para maganda yung quality yung ginagawa namin. Pero malayo yan, te. Sasabihan mo na matagal gumawa yung mga nagbabalita sa TV. Syempre, matagal mag-research ng mga bagay-bagay. Hindi naman pwedeng... umuulit lang ako. Ulit lang ako. So, mas mabilis kaming gumawa ng content. So, hindi mo nakikita yung halaga ng pagbabalita for one, newscast sa mainstream? Nakikita ko naman. Kasi ang Hindi, nagko-conflict yung mga thoughts niya. Nagko-conflict na, hindi niya naman sasagutin na hot si Tigagi. Ewan ko sa'yo, Rendon Labador, naloloka ako sa'yo. pagiging influencer, mas relatable, mas nakikita ng mga tao na kaya nilang abutin, unlike dun sa mga katulad ninyo na, syempre, magaganda kayo, tapos mahirap. Stop! Ayoko na, itigil na natin yan. Nagkikringe na ako. Ano ba gaganda kayo? Itigil mo yan, Neng! Itigil mo yan! Itigil mo yan. Ngayon ha, ito, parang nakikita na talaga natin kung paano siya mag-isip. Medyo napapatunayan na natin na yun lang talaga yung thinking niya. It's not something deep na parang strategy or trolling. I think this is just how he thinks. Ito talaga yung thought process niya na magganyan. And to be honest though, siguro naman aware din naman siya na he benefits from this. Mas nakikilala siya, mas dumadami yung projects niya, ganyan-ganyan mga bagay-bagay. Hindi ko alam kung ano yung mga proyekto niya. Pero he benefits from this. Lahat tayo kilala natin si Rendon Labador. So para tapusin natin tong video na to ha, at para sa 1,000 Gcash giveaway natin, may winner na ha for the month of August. Nasa dulo ng video na to. Kayo ang tatanungin ko, naniniwala ka ba na pagdating sa creative process sa thought process ng isang Rendon Labador ay hindi lang talaga siya nag-iisip? I-comment mo yan sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara the Third, nagpapaalam.